Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 236, Sunset Valley, Ziyang. Haste, narinig mo ba ang tungkol dito? Kahapon, ang iyong master ng Flying Tiger Hall, si Ziman Guang, ginahasa ang batang ginang ng Green League Mountain. Oo, narinig ko ang tungkol dito. Gayunpaman, dahil sa kapangyarihan sa likod ni Ziman si Guang, ang pinuno ng Green League Mountain ay hindi nang ahas na saktan si Ziman Guang. Kaya naman, wala siyang choice kundi lunukan ang kanyang galit. Higit pa rito, ang Gold at Silver Mountain Manor ay pumikit sa bagay na ito, at hindi nakialam. Haste, itong si Ziman Guang ay magulo talaga. Ilang babae sa Eastern Region ang nasaktan niya. Wala talaga akong ideya kung paano nagtagumpay ang isang lalaking tulad niya sa Working Realm. Narinig ko na ang dahilan kung bakit siya nakapag-cultivate sa Working Realm ay dahil sa Hall Chief na iyon ng Flying Tiger Hall, Ziman Ho, na nagpakain sa kanya ng napakalaking Pildores at bihirang kayamanan. Kung hindi, kasama ang kanyang talento, paano siya nakapag-cultivate sa Working Realm? Kahit ano paman, itong magamang Ziman mula sa Flying Tiger Hall ay talagang isang malaking salot sa Eastern Region. Habang hinahangaan nina Xingju, Li Xiaohan, at Su Linier ang magandang dagat ng Damanaklat uses, biglang umalangaw ang mga bulong mula sa likuran ni Xingju. Bagamat medyo malabo ang mga bulong, hindi sila nakatakas sa pakiramdam ni Xingju. Pagkatapos makinig sa mga talakayan, si Xingju ay nagkaroon ng mas mahusay na pag-unawa kay Ziman Guang. Sa pagharap sa ganitong uri ng hagupit, nagpa siya si Xingju na hindi niya hahayaang makaalis ng buhay sa Flower Valley. Hindi lang siya, pinaplano din ni Xingju na alisin ang Flying Tiger Hall sa lalong madaling panahon. Hindi nakilala ni Ziman Guang ang punong palasyo ng Azura Palace. Kung ginawa niya, matagal na siyang pailay sa kanya. Tama, balita ko bata pa talaga ang punong palasyo ng Azura Palace. Tama. Nagagawa niyang patayin si Gate Chief Raqueles sa murang edad. Isa siyang tunay na henyo. Sa aking opinyon, ang Azura Palace ay ang kapangyarihan na may pinakamataas na pagkakataon na mapag-isa ang Eastern Region. Marahil, sa ilang araw, ang Flying Tiger Hall ay lumunin ng Azura Palace. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay ang mga taong iyon ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanya at sa Azura Palace. Higit pa rito, sa kanilang mga puso, tila siya ang sagisag ng hustisya. Dahil dito, medyo komportable si Xingju. Shich, tumigil ka na sa pagsasalita. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga taong iyon ay biglang huminto sa kanilang pribadong pagpapadala ng boses. Tungkol sa hindi pangkaraniwang bagay na ito, naunawaan ni Xingju. Sa sandaling ito, naramdaman na ni Xingju ang isang nakakadiri na aura na papalapit. Ang aura na iyon ay kay Ziman Guang. Higit pa rito, sa sandaling ito, bukod kay Ziman Guang, may dalawa pang matandang lalaki na sumusunod sa likuran niya. Pareho silang mga mid-level na workings. Tila ang Soaring Tiger Hall ay labis na nagmamalasakit sa batang master ng hall na ito na parang isang halimaw na pakikipagtalik. Talaga si Ziman Guang ay karapat-dapat na tawaging hari ng mapanlinlang na lobo. Kapag ang iba ay pumasok sa Flower Valley, hahanga nila ang dagat ng Damanaklat sa ibaba. Gayunpaman, nilaibot ng tingin ni Ziman Guang ang mga tao sa paligid. Ang bahagyang singkit niyang mga mata ay malamang na hinahanap ang magandang nakababatang kapatid na si Shui. Gayunpaman, nang damapo ang tingin ni Ziman Guang kina Xingju at Li Xiaohan, isang masasamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kaagad pagkatapos, humakbang siya patungo kay Xingju at sa iba pa. Marahil, sa proteksyon ng dalawang mid-level na workings, siya ay naging mas matapang. Bagamat hindi lumingon si Xingju, malinaw niyang naramdaman niya ang mga kilos ni Ziman Guang. Sa sandaling ito, kung maglakas loob si Ziman Guang na humakbang at muling gumawa ng gulo, hindi siya bibigyan ni Xingju ng kahit kaunting pagkakataon. Ito ay dalawang mid-level na workings bilang mga katulong. Hindi ito inilagay ni Xingju sa kanyang mga mata. Oo, hindi ba ito ang maliit na lecture mula sa Flying Tiger Hall, Ziman Guang? Hindi sapat ang sakit ng nakaraang sampal. Gusto mo ba ng isa pa ngayon? Gayunpaman, nagulat si Xingju, lalapit na sana si Ziman Guang sa kanya, biglang umalangaw ang isang mapang-akit na boses mula sa kanyang likuran. Nang umalangaw ang boses na ito, halos lahat ng naruroon ay naakit dito. Si Xingju at ang iba pa ay hindi exception. Gusto talagang makita ni Xingju kung anong klaseng babae ang naglakas loob na asarin si Ziman Guang sa ganoong paraan. Pagkatapos lamang lumingon ay napagtanto ni Xingju na sa sandaling ito, sa likod ni Ziman Guang, isang babaeng may kaakit-akit na figure at makapal na makeup, nakasuot ng mahabang pulang damit, ay naglalakad pababa. Habang naglalakad siya papalapit, isang malakas na halimuyak ang umagos. Sa katunayan, pinigilan pa nito ang halimuyak mula sa demonyong lotus. Gayunpaman, ang halimuyak mula sa katawan ng babae ay nagdulot kay Xingju na hindi komportable. Gayunpaman, isang bagay na karapat-dapat banggitin ay ang babaeng ito ay talagang nagtataglay ng lakas ng isang mababang antas na working. Isa pa, may isang matandang may isang mata na sumusunod sa likod niya. Sa paghusga sa aura ng matandang ito, siya ay talagang isang mataas na antas ng working. Tingnan mo, ito talaga ang batang babae ng Sunset Cloud Valley, si Ziyang. Sino yun? My God, ito talaga ang Great Elder ng Luo Valley, ang isang matandang lalaki.
Habang si Xingju ay nakikiusyoso sa pagkakakilanlan ng babaeng ito, ang mga bulong sa paligid ay nagbigay ng sagot kay Xingju. Ang Sunset Cloud Valley ay isa sa tatlong pangunahing kapangyarihan ng Eastern Region, isang overlord ng Eastern Region. Hehe, hindi ko akalain na magiging ganito kasigla ang araw na ito. Pati ang mga tao mula sa Sunset Cloud Valley ay dumating na. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng babae, ang mga sulok ng bibig ni Xingju ay tumaas sa isang malabong ngiti. Kaagad pagkatapos, hindi niya pinansin ang mga ito at tumalikod upang ipagpatuloy ang paghanga sa mga bulaklak kasama sina Li Xiaohan at Su Linier. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang taong nakaramdam ng pinaka-awkward ay walang iba kundi ang Yonghol Master ng Flying Tiger Hall, si Zimen Guang. Sa simula, siya ay nagniningning sa kagalakan at may arrogant sa kanya. Gayunpaman, nang lumitaw ang Young Valley Master ng Sunset Cloud Valley na si Ziyang Hong, agad na naging pangit ang ekspresyon ni Zimen Guang. Mula sa mga salitang sinabi ni Ziyang Hong kanina, malinaw na si Zimen si Guang ay labis na nagdusel sa mga kamay ni Ziyang Hong. Higit pa rito, malinaw na ang mga salita ni Ziyang Hong kanina ay sadyang nagpapahirap sa kanya. Ikaw, Emv. Gayunpaman, pagkatapos magalit saglit, si Zimen Guang ay talagang hindi makapagbitaw ng isang salita. Sa huli, huminga siya ng malamig, inihagis ang kanyang manggas, at inakay ang dalawang matandang lalaki patungo sa mga upuan sa harap na hanay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya lumakad patungo kay Xingju at sa iba pa. Sa halip, naglakad siya patungo sa mga upuan sa unahan. Basura. Napabuntong hininga si Xingju ng masama sa kasalukuyang mga aksyon ni Zimen Guang. Itong Zimen Guang ay isang tipikal na halimbawa lamang ng isang taong nang-aapi sa mahihina at natatakot sa malalakas, isang taong sinamantala ang kanyang posisyon upang mangapi ng iba. Kung wala siyang makapangyarihang ama, malamang matagal na siyang binugbog hanggang mamatay. Hindi ko talaga inaasahan na hindi lang magkakaroon ng incompetent na tao tulad ni Zimen Guang dito, magkakaroon din ng isang napakagandang binata. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit medyo natahimik si Xingju ay ang Young Valley Master ng Sunset Cloud Valley na si Ziyang Hong ay direktang naglalakad patungo sa kanila. Higit pa rito, ibinaon pa niya ang kanyang kaakit-akit na tingin sa kanya. Patuloy niyang binaril sina Su Linier at Li Xiaohan, na nasa magkabilang panig ng Verdugo, na parang wala lang. Gayunpaman, hindi nag-abala si Xingju na bigyang pansin ang mga ungol ng babaeng ito. Hindi banggitin ang katotohanan na ang Sunset Cloud Valley at ang Azura Hall ay magkaaway sa simula, si Xingju ay hindi rin gaanong interesado sa babaeng ito na may makapal na makeup. Itong gwapong binata, hindi ka ba mahilig magsalita? Gayunpaman, sa pagwawalang bahala ni Xingju, bahagyang nakataas ang mahaba at mahubog na kilay ni Ziyang Hong. Parang medyo hindi siya nasisiyahan. Malamang, sa kanyang katayuan, walang sinumang lalaki ang nang-ahas na huwag pansinin siya tulad ng ginawa ni Xingju. Haha ate, anong problema? Gayunpaman, nang si Xingju ay sisigat na, si Li Xiaohan, na nakaupo sa tabi ni Xingju, ay tumayo at nagtanong na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Nagtataka ako kung bakit hindi mo ako pinapansin. Kaya pala may kasama kang napakagandang kapatid na babae. Little sister, huwag kang mag-alala, hindi ko aagawin ang gwapo mong binata. Gayunpaman, ang naging sanhi ng pakiramdam ni Xingju na walang magawa ay pagkatapos magsalita ni Li Xiaohan, biglang tumawa si Ziyang Hong. Pagkatapos noon, hindi na siya tumigil at sa halip ay naglakad patungo sa malapit na upuan. Gayunpaman, ang kanyang artificial na pagtawa ay nagdulot ng goosebumps sa buong katawan ni Xingju. Sa sandaling iyon, may tanong si Xingju sa kanyang isipan. Bagamat si Zimen Guang ay lubhang malazwa, ang kanyang hitsura ay hindi masama. Bakit siya kamag-anak ni Ziyang Hong? Baka yung si Zimen Guang ay minsan nang kumuha ng kalayaan kay Ziyang Hong. Kung iyon ang kaso, talagang hinangaan ni Xingju ang sarap ni Zimen Guang. Iyang miss, mukhang hindi simple ang tatlong bata. Gayunpaman, pagkatapos nilang maupo, maingat na pinaalalahanan sila ng matanda na may isang mata. Kahit na ang kanyang lakas ay umabot na sa mataas na antas ng Working Realm, hindi pa rin niya naramdaman ang lakas ni Xingju at ng iba pa. Ito ay natural dahil sa Soul Devouring Order. Ma'am, dahil kahit na hindi mo maramdaman ang kanilang lakas, sa palagay ko ay nasa Working Realm sila. At saka, dapat silang protektahan ng isang uri ng kayamanan. Suspetsa ko na sila ay mula sa Azura Palace. Nang marinig ang mga salita ng isang matandang lalaki, mahinang nagsalita si Ziyang Hong. Tuluyan nang nawala ang dati niyang matamis na ngiti. Sinadya pala ni Ziyang Hong si Xingju at ang iba pa kanina. Ang kanyang layunin ay maingat na madama ang lakas ni Xingju at ng iba pa. Mula dito, makikita na ang Young Valley Master ng Sunset Cloud Valley na ito ay mas malakas kaysa sa Young Hall Master ng Flying Tiger Hall. Hindi bababa sa mga tuntunin ng pagpaplano, hindi may kumpara silang dalawa. Kung ganoon nga, kailangan talaga nating bigyan ng pansin itong tatlo. Matapos marinig ang mga salita ni Ziyang Hong, ang isang matandang lalaki ay hindi maiwasang tumingin kay Xingju at sa iba. Gayunpaman, nang tumingin ang isang matandang lalaki kay Xingju, hindi niya maiwasang magulat. Sa sandaling ito, natuklasan niya na si Xingju ay nakatingin sa kanya na may malabong ngiti. Bukod dito, ang pares ng mga mata na iyon na kasing talas ng isang agila ay tila nakakakita sa lahat ng bagay, na nagdulot sa kanya ng mga alon ng pagkabalisa.
Higit pa rito, ang matandang may isang mata na ito ay isang mataas na antas na eksperto sa working, at siya ay may malabong ngiti sa kanyang mukha. Talagang naramdaman niya ang isang bakas ng isang mapanganib na aura. Kaagad pagkatapos, bigla siyang lumingon at hindi naglakasloob na tingnan si Xingju sa mata. Nang makita iyon, bahagyang ngumiti si Xingju. Natural, narinig ni Xingju ang mga salitang binigkas ni Ziyang Hong at ng matandang may isang mata. Gayunpaman, kahit na ang isang matandang lalaki ay isang mataas na antas na working, kung gusto nilang saktan siya, si Xingju ay pahihirapan pa rin sila sa mga kahihinatnan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang mabangong aroma ang biglang pumasok sa ilong ni Xingju. Ang napakagandang aroma ay naging sanhi ng pagkagulat ni Xingju. Nang ibinaling ni Xingju ang kanyang tingin sa pinanggagalingan ng bango, ang kanyang ekspresyon ay naging masaya. Iyon ay dahil ang dagat ng Damanaklat-Uses na mamumulaklak lamang isang beses sa bawat 10 taon ay talagang nagsimulang mamukadkad sa sandaling ito. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 237, Halimuyak ng mga bulaklak. Ang mga Damanaklat-Us ay kulay rosas. Ang mga tangkay, sanga, at mga dahon ay pawang kulay rosas. Ang dagat ng mga bulaklak na nabuo ng Damanaklat-Uses na umaabot sa libu-libong milya ay walang hangganan. Habang umiihip ang hangin, umaalon ang dagat ng mga bulaklak na parang alon at patuloy na umaagos. Ang dagat ng mga bulaklak ay talagang karapat-dapat sa pangalan nito. At mas nakakalasing ang magandang tanawin na ito. Gayunpaman, alam ng lahat na nakakita ng pamumulaklak ng Damanaklat-Us na hindi ito ang pinakamagandang sandali ng dagat ng Damanaklat-Us. Kapag ang daan-daang milyong bulaklak sa dagat ng Damanaklat-Us ay sunod-sunod na namumulaklak, ito ay magiging isang bihira at magandang tanawin. At sa sandaling ito, nangyari na ang panahon kung kailan namumulaklak ang dagat ng Damanaklat-Us. Daan-daang milyong Damanaklat-Us ang namumulaklak ng sunod-sunod, at napuno ng halimuyak ang hangin. Ang pinaka-nakakagulat ay ang halimuyak ng Damanaklat-Us ay kulay pink din. Isang malaking halaga ng pink na gas ang tumaas mula sa dagat ng Damanaklat-Uses, at ito ay napakaganda. Wow, sobrang ganda, sobrang ganda. Kuya Xingju, tingnan mo, napakaganda. Sa pagtingin sa magandang dagat ng Damanaklat-Uses, hindi mapigilan ni Li Xiaohan ang pananabik sa kanyang puso, at patuloy siyang sumisigaw. Hindi lang siya, kundi maging si Su Liner, na noon pa man ay banayad at matikas, ay puno rin ng pananabik. Gustong-gusto ng mga batang babae ang mga bulaklak, at ang gayong magagandang bulaklak ay nagdulot sa kanila ng higit na pananabik. Gayunpaman, para kay Xingju, bagamat maganda ang dagat ng Damanaklat-Uses, medyo natatabunan pa rin ito ng dalawang magagandang babae sa tabi niya. Plop, plop. Tunit ng si Xingju at ang dalawa pa ay nalalasing sa magagandang tanawin ng dagat ng Damanaklat-Uses, may mga sunod-sunod na ingay ng mga taong nahuhulog sa lupa. Tumingon upang tingnan, nagulat si Xingju nang makitang marami ng tao ang nahuhulog sa mga upuan ng manunood. Ang kakaibang bagay ay nasa sandaling ito, bagamat ang mga taong iyon ay nakapikit, ang mga sulok ng kanilang mga bibig ay puno ng matangkad na mga ngiti. Ang biglaan at hindi inaasahang pangyayaring ito ay naging sanhi ng pagkataranta ng maraming tao. Lahat, huwag kayong magpanik. May hallucinate effect ang halimuyak ng dagat ng Damanaklat-Uses. Sa ngayon, nasa magandang panaginip lang sila, at hindi masasaktan ang kanilang mga katawan. Sa sandaling ito, isang boses ng matandang lalaki ang biglang umalangaw sa langit. Tuloy-tuloy na umalangaw ang kanyang boses sa Flower Valley na Hugis Atrium. Sa paalala ng matandang ito, tumahimik ang nag-aalalang mga tao. Ang taong nagsalita ay ang taong namamahala sa Flower Valley, si Elder Jean ng Golden Silver Mountain Villa. Mukhang talagang buhay ang Damanak Lotus Flower na ito sa pangalan nito. Pagkatapos ng paalala ni Elder Jean mula sa Golden Silver Mountain Manor, nagkaroon si Xingju ng mas malalim na pag-unawa sa Damanak Lotus Flower. Tila ang Damanak Lotus Flower ay tulad ng sinabi ni Xiaolong, maaari itong maging sanhi ng mga tao na mag-hallucinate. Matapos pagmasdan ang mga taong nawalan ng malay, masasabi ni Xingju sa kanilang masayang mukha na sila ay talagang nalubog sa isang magandang panaginip. Gayunpaman, ang nakakabighaning kapangyarihan ng Damanak Lotus Flower ay maaari lamang makaapekto sa mga may mababang lakas. Ang mga eksperto tulad ni Xingju ay hindi maapektuhan. Gayunpaman, para kay Xingju, kahit na hindi niya maranasan ang nakakabighaning kapangyarihan ng Damanak Lotus Flower, hindi siya maaapektuhan. Ngunit sa sandaling ito, kasama sina Li Xiaohan at Su Linier bilang kanyang mga kasama, napakagandang bagay para sa kanya na tamasahin ang pambihirang magagandang tanawin ng dagat ng mga bulaklak. Xiaohan, Linier, gusto mo bang pumasok at tingnan? Nakatingin kay Li Xiaohan at Su Linier, na nalalasing sa magagandang tanawin ng dagat ng mga bulaklak, biglang ngumiti si Xingju at sinabing, "Pwede ba?" Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, sina Li Xiaohan at Su Linier ay tumingin kay Xingju ng may pananabik. Mula sa kanilang mga mata, nakikita ni Xingju ang pagnanasa ng dalawang dilag na ito. Gayunpaman, alam din niya ang barcode. Nagkaroon ng malinaw na tuntunin sa Flower Valley. Bagamat maaring pumasok sa dagat ng mga bulaklak upang mamitas ng mga prutas kapag ang Damanak Lotus Flower ay namumunga, ito ay ipinagbabawal na pumasok kapag ang Damanak Lotus Flower ay ganap na namumulaklak.
Ito ay dahil kapag ang Demonic Lotus Flower ay ganap na namumulaklak, ang puwersa ng buhay ng Demonic Lotus Flower ay mag-iipon sa bulaklak. Ito ang pinakamahinang sandali ng Demonic Lotus Flower. Kung ito ay matapakan sa sandaling ito ay magiging sanhi ng pagkalante ng puwersa ng buhay ng Demonic Lotus Flower. Gayunpaman, pagkatapos na magbunga ang Demonic Lotus Flower, ang buhay ng Demonic Lotus Flower ay ililipat sa mga ugat nito. Kahit natapak-tapakan ito, maaari pa rin itong mamukadkad muli pagkatapos ng 10 taon. Hanggat gusto nyo, walang hindi mo magagawa. Nakatingin kina Li Xiaohan at Su Linier, na ang mga mukha ay puno ng pag-asa at pagnanais, nagbigay ng isang malabong ngiti si Xingju. Sa isang alon ng kanyang manggas, ang espasyo sa harapan nilang tatlo ay kumikislap, at sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ng karamihan, isang special na pasukan ang lumitaw. My God, tingnan mo, isa talaga siyang working expert. Ang mga aksyon ni Xingju ay nakakuha ng atensyon ng mga tao. Ang pagpunit ng espasyo ay isang bagay na magagawa lamang ng isang eksperto sa working. Bagamat maaaring pumasok ang martial god sa ibang mga dimensyon, hindi nila nagawang mapunit ang espasyo. Lahat ng ginawa ni Xingju ngayon ay malinaw na nagsasabi sa lahat na siya ay, sa katunayan, isang eksperto sa working. Gayunpaman, sa sandaling iyon, walang pakialam si Xingju sa iniisip ng karamihan. Sa halip, hinawakan niya ang mga kamay ni Li Xiaohan at Su Linier na mapuputing liryo, at sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ng karamihan, humakbang siya sa kabilang dimensyon. Bagamat ayaw ni Xingju na magdulot ng anumang hindi kinakailangang gulo, naitago na niya ang kanyang lakas. Isa pa, malabo na nilang nahulaan ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya, sa sandaling iyon, hindi na kailangan ni Xingju na ipagpatuloy ang pagtatago ng kanyang lakas. Sa anumang kaso, hindi maiiwasan ang tit-for-tat battle. Sa wakas tapos ka na bang magtago? Kung ikukumpara sa pagkamangha ng mga tao, ang Xianghong ng Sunset Cloud Valley ay nagpakita ng isang mahinang ngiti. Sa pagtingin sa kumpiyansang ngiti na iyon, tila nakumpirma niya ang pagkakakilanlan ni Xingju. Iyang master, parang hindi matatawaran ang lakas ng 3 taong iyon. Parang ang Azura Palace ay tiyak na nauugnay sa Eastern Region, para sa isang hindi kilalang eksperto na biglang lumitaw. Sa sandaling iyon, hindi lang si Xianghong ang nakahula sa pagkakakilanlan ni Xingju. Maging ang 3 lalaki mula sa Soaring Tiger Hall ay napansin ang mga kilos ni Xingju. Higit pa rito, nahulaan din nila ang pagkakakilanlan ni Xingju. Gayunpaman, walang pakialam si Xingju sa kung ano ang iniisip ng mga tao sa sandaling iyon. Sa halip, hinawakan niya ang mga kamay ng 2 dilag at tumakbo sa paligid ng dagat ng Demonic Lotuses sa puso niya. Buzz. Gayunpaman, pagkatapos na pumasok si Xingju at ang iba pa sa kabilang dimensyon, isang figure ng matandang lalaki ang biglang lumitaw sa harap ni Xingju at ng iba pa. Kung tungkol sa matandang iyon, siya ay walang iba kundi ang Elder Jin ng Golden Silver Villa. Palace Master Xingju, bawal pumasok sa dagat ng Demonic Lotus kapag namumulaklak sila. Hindi mo ba naiisip na hindi nararapat na gawin mo ito? Matapos magpakita si Elder Jin, sinabi niya kay Xingju na may mahinang ngiti. Sa sandaling iyon, talagang nakumpirma na niya ang pagkakakilanlan ni Xingju. Gayunpaman, hindi nagulat si Xingju sa biglang pagsulpot ni Elder Jin at hulaan ang kanyang pagkakakilanlan, dahil ang lahat ng ito ay nasa loob ng inaasahan ni Xingju. Dahil alam ni Xingju na matagal nang pinaghihinalaan ni Elder Jin si Xingju na mula sa Azura Palace. At pagkatapos na ihayag ni Xingju ang kanyang lakas na working, sa kanyang mga batang katangian, madali para kay Elder Jin na iugnay siya sa Azura Palace's Palace Master. Kuya Jin, alam ko ang mga patakaran ng Gold at Silver Villa para sa Flower Valley. Gayunpaman, gusto lang naming 3 na masdan ang magandang tanawin nitong dagat ng Demonic Lotuses. Siguradong hindi namin sisirain ang Demonic Lotuses. Valley Master Jin, mangyaring payagan kaming gawin ito. Bagamat inaasahan na ito ni Xingju, magalang pa rin niyang sinabi pagkatapos na lumitaw si Elder Jin. Habang nagsasalita siya, hinagis niya ang isang natitiklop na pamaypay na bahagyang kumikinang kay Elder Jin. Ang folding fan na ito ay talagang lower grade artifact. Palace Master Xingju, ano ang kahulugan nito? Matapos matanggap ang folding fan, ang ekspresyon ni Elder Jin ay kapansin-pansing nagbago. Sa kanyang karanasan, natural niyang masasabi na ang folding fan na ito ay isang lower grade artifact. Gayunpaman, hindi niya inasahan na si Xingju ay magiging napakabuti, na sinuhulin siya ng lower grade artifact. Sa sandaling iyon, hindi siya makapaniwala sa sariling mga mata. Kaya naman, nagtanong siya sa paraang sadyang nakakapagtaka. Hehe, sana mapatawad ako ni Elder Jin sa pag-abala. Sa pagtingin sa nagulat na ekspresyon ni Elder Jin, kinulong ni Xingju ang kanyang mga kamay at sinabing may mahinang ngiti. Hahaha, talagang bukas palad si Palace Master Xingju. Kung ganoon, ang matandang ito ay gagawa ng exception ngayon. Binabati ko ang magandang pagkakataon ni Palace Master Xingju. Nang makita ito, natitiyak ni Elder Jin na ang lower grade artifact ni Xingju ay talagang regalo para sa kanya. Bagamat may hinanakit siya sa pagkakakilanlan ni Xingju, labis pa rin siyang natutokso sa mga benepisyong makukuha niya mula kay Xingju. Matapos magalang naiakma ang kanyang mga kamay kay Xingju, hindi na nagsalita pa si Elder Jin.
Sa halip, masaya niyang hinawakan ang natitiklop na pamaypay sa kanyang kamay at humakbang palabas ng dimensional na espasyo. Sa pagtingin sa papaalis na figure ni Elder Jin, ang mga labi ni Xingju ay pumulupot sa isang mapanuksong ngiti. Sa katunayan, alam na ni Xingju na kahit papasok siya sa dimensional space, maarang pa rin ang Gold at Silver Mountain Villa. Ang dahilan kung bakit gusto pa rin ni Xingju na pumasok sa dimensional space ay dahil handa si Xingju na suhulan ang mga tao ng Gold at Silver Mountain Villa. Alam ni Xingju na ang halaga ng ilang Demonic Lotus ay mas mababa kaysa sa lower grade artifact. Higit pa rito, ang halaga ng isang artifact sa isang eksperto sa working ay hindi nasusukat. Sa makatuwid, alam ni Xingju na hanggat handa siyang kumuha ng artifact bilang suhol, kahit na ang Gold at Silver Mountain Villa ay may sama ng loob sa Azure Palace, tatanggapin pa rin nila ito. Sa dimensional na espasyong ito, walang makakakita sa kanilang ginagawa. Sa ganitong paraan, walang makakaalam na sinuhulan niya ang Gold at Silver Mountain Villa, at walang makakaalam na dinala niya sina Li Xiaohan at Su Linier para maglaro sa Sea of Demonic Lotuses. Big Bro Xingju, kung alam kong gagamit ka ng lower grade artifact bilang kapalit ng pagkakataong maglaro sa Sea of Demonic Lotuses, mas gugustuhin kong hindi na pumasok. Sa sandaling ito, napapout si Li Xiaohan sa kanyang mga labi at sinabing may masakit na ekspresyon. Silly girl, pabayaan mo ang lower grade artifact, kahit na 10 o 100, basta ito ay makapagpapasaya sa inyo ni Lin, wala akong pakialam. Sabi ni Xingju na may mahinang ngiti. Pagkatapos, ibinuka niya ang kanyang mga braso at niyakap ang dalawang dilag. Sa hindi malamang dahilan, pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, kahit na si Li Xiaohan o Su Linier, hindi maiwasang mamula ang kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, kahit ang kanilang mga tibok ng puso ay hindi maiwasang bumilis. Isang magandang pakiramdam ang dahan-daang lumabas sa kanilang mga puso. Hindi banggitin ang isang lower grade artifact, kahit itong Flower Valley, maaga o huli, babawiin ko lahat. Sa mismong sandaling ito, habang karga-karga ni Xingju sina Li Xiaohan at Su Linier, ang dalawang walang kapantay na dilag sa kanyang mga bisig, at tumingin sa dagat ng mga bulaklak sa kanyang harapan, na natatakpan ng halimuyak ng mga bulaklak, tahimik siyang gumawa ng desisyon sa puso niya. Ang silangang rehiyon ay magiging sa Azure Palace lamang. Hindi mahalaga kung ito ay ang Flying Tiger Hall, ang Sunset Cloud Valley, o kahit ang Gold at Silver Mountain Villa, basta't sila ay maglakas loob na hamarang sa kanyang paraan ng pag-iisa sa Eastern Region, si Xingju ay lilipulin sila ng walang pag-aalinlangan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 238, Malaking Pagnanakaw. Ang Demonic Lotus Flower ay namumulaklak isang beses bawat 10 taon at ito ay namumulaklak lamang sa loob ng 3 araw. Nang mamukadkad ang Sea of Demonic Lotus Flowers, hindi umalis sa mga upuan ng manunood ang mga taong pumunta sa Flower Valley para panoorin ang magagandang tanawin. Sa halip, nalising silang lahat sa magagandang tanawin ng Demonic Lotus Flowers. Gayunpaman, sa 10,000 tao, ang isa na may pinakakomportableng oras ay walang iba kundi si Xingju. Bagamat natutuwa ang mga tao sa magagandang tanawin ng dagat ng mga bulaklak, hindi sila makatapak dito. Sa sandaling ito, hindi lamang nakahiga si Xingju sa dagat ng Demonic Lotus Flowers na tinatamasa ang halimuyak ng mga bulaklak, kasama rin siya ng dalawang walang katulad na dilag. Kung ito man ay ang dalisay at cute na si Li Xiaohan o ang masunurin at maalalahanin na si Su Linier, pareho silang bihirang walang katulad na kagandahan. Ngayon, ang dalawang walang katulad na dilag na ito ay nasa yakap ni Xingju. Ang napakagandang bagay ay isang bagay na kinaiinggitan ng bawat tao sa mundo. Kuya Xingju, ngayon ang 3 araw ng Demonic Lotus Flowers. Malapit na bang malanta ang Demonic Lotus Flowers? Sa sandaling ito, si Li Xiaohan ay nakahiga sa yakap ni Xingju habang tinitingnan niya ang Demonic Lotus Flowers na umiindayog sa hangin. Bakas sa maamo niyang mukha ang pag-aatubili. Tikas na sa mga babae ang mahilig sa mga bulaklak. Ang gayong magandang bulaklak ay tiyak na mananalo sa puso ng mga binibini. Gayunpaman, para kay Li Xiaohan, ang pinakamagandang bagay ay ang tamasahin ng mga tanawin kasama si Xingju. Nang makitang lumipas na ang 3 araw, natural siyang nag-aatubili na umalis. Ate Xiaohan, pangatlong araw na ba? Matapos marinig ang mga salita ni Li Xiaohan, si Su Linier, na karaniwang masunurin at tahimik, ay hindi maiwasang magtanong. Isang pag-aatubili ang lumitaw sa kanyang makatarungan at dalisay na mukha. Para kay Su Linier, ang panahong ito ay maaaring ituring na pinakamagagandang sandali sa kanyang buhay. Napakaganda nito na nakalimutan niya ang tungkol sa oras. Kahit na alam ni Su Linier na mahal lang siya ni Xingju bilang isang nakababatang kapatid, labis siyang nasisiyahan na mahiga sa yakap ni Xingju ng ganito. Meow. Hindi lamang sina Li Xiaohan at Su Linier, maging ang sobrang kaibig-ibig na si Whitey ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-aatubili. Sino ang mag-aakala na ang isang marangal na espiritual na hayop ay magugustuhan ng gayong eksena? O marahil, ito ay dahil nag-aatubili itong makipaghiwalay sa kanyang amo. Oo, pangatlong araw na. Sa tingin ko ang mga resulta ay dapat na malapit na. Gayunpaman, narinig ko na kapag napuno ng Demonic Lotus Petals ang kalangitan kapag ito ay namumunga, iyon ang pinakamagandang sandali sa Demonic Lotus Sea. Si Xingju ay isang matalinong tao.
Masasabi niyang nag-aatubili sina Li Xiaohan at Su Linier na makipaghiwalay sa kanya. Kaya, ngumiti siya at sinabing, talagang mabuti yan. Oo naman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, parehong nagpakita ng kagalakan sina Li Xiaohan at Su Linier. Sumayaw sa himpapawid ang mga petals ng malademonyong lotus, na tinatakpan ng langit at tinatakpan ng araw. Ang iniisip pa lang nila ay nasa sabik na sila. Whoosh, whoosh. Sa sandaling ito, isang banayad na simoy ng hangin ang biglang dumaan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay sinamahan ng paggalaw ng isang patch ng mga bulaklak. Unti-unti ding umangat ang isang pink na talulot ng bulaklak kasabay ng simoy ng hangin. Tulad ng mga snowflake na bumabagsak, ito ay lubhang nakasisilaw. Tingnan mo, ang demonyong lotus ay nalalanta. Pagtingin sa biglaang eksena, biglang tumayo si Li Xiaohan at napasigaw sa tuwa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagmamadali ring tumayo sina Xingju at Su Linier. Noon lang nila napagtanto na marami ng malademonyong lotus petals na sumasayaw sa hangin. Bagamat sila ay bahagyang kalat-kalat, sila ay talagang nagsimulang mag-flutter. Gayunpaman, kumpara kina Li Xiaohan at Su Linier na labis na naakit ng mga pink na talulot, ang tingin ni Xingju ay nakatuon sa demonyong lotus na may mga lantang talulot. Dahil sa sandaling ito, may nabuong prutas na malas na white pearl. Gayunpaman, pagkatapos mabuo ang demonic lotus fruit, ang laki nito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa isang perlas. Kasabay nito, nabuo na ang maliwanag at nagniningning na demonic lotus fruit sa maliit na patch ng demonic lotus flowers na nalantalang. Ang kumikislap at translucent na snow white na demonic lotus fruits ay inilagay sa mga pink na sanga ng demonic lotus flowers, na naging dahilan upang ang demonic lotus flowers ay lumitaw na napakarilag at maganda. Nang makita ito, iwinagayway ni Xingju ang kanyang manggas. 12 ng demonic lotus fruits ang pinalaki ni Xingju, at lahat ng ito ay damapo sa kanyang palad. Tingnan mo, ano ito? Pagkatapos mangolekta ng demonic lotus fruits, nagpakitang gilas si Xingju sa pamamagitan ng mahigpit na pagkayom ng kanyang kamay, at iniharap ito kina Li Xiaohan at Su Linier. Nang ibinalik ng dalawa sa kanila ang kanilang mausisan na mga tingin, saka lamang ibinuka ni Xingju ang kanyang palad sa isang nasisiyahang paraan. Wow, ang ganda! Sa katunayan, ito ay tulad ng inaasahan ni Xingju. Nang makita ni Li Xiaohan at Su Linier ang malaking dakot ng demonic lotus fruit sa kamay ni Xingju, labis silang nagulat. Hindi nila maiwasang buksan ang kanilang maliliit na kamay, kinuha ang demonic lotus fruits at sinimulang suriing mabuti ang mga ito. Kuya Xingju, ito ba ang demonic lotus fruit? Matapos suriin ang mga ito saglit, biglang kinusat ni Li Xiaohan ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig at tinanong si Xingju. Iyon ay dahil ang demonic lotus fruit ay naglalabas din ng parehong pabango ng demonyong lotus. Meow. Gayunpaman, nang sasagot na sana si Xingju, biglang kumalas si Xiaobai sa mga braso ni Xingju. Ang higit na ikinagulat ni Xingju at ng dalawa pa ay, talagang nilunok ni Xiaobai ang 12 ng demonic lotus fruit sa kamay ni Xingju. Bukod dito, pagkatapos na pumasok ang demonic lotus fruit sa tiyan nito, ang katawan ni Xiaobai ay nagsimulang magbuga ng mahinang puting liwanag. Ang liwanag ay kumikislap, at ito ay lubhang kakaiba. Kuya Xingju, tumataas ang cultivation ni Xiaobai. Sa pagtingin sa kasalukuyang pagbabago ni Xiaobai, si Su Linier ay labis na masaya, at mabilis niyang sinabi. Bilang may-ari ni Xiaobai, naiintindihan ni Su Linier si Xiaobai. Si Xiaobai ay hindi isang ordinaryong puting, ito ay isang espiritual na hayop na hindi gaanong matalino kaysa sa isang tao. Bukod dito, hindi tumaas ang lakas ni Xiaobai kasama ng katawan nito. Tulad ng ibang mahiwagang hayop, umasa ito sa paglilinang. Kapag dumami ang cultivation ni Xiaobai, ang katawan nito ay maglalabas ng ganitong uri ng magandang liwanag. Gayunpaman, nakalunok lang si Xiaobai ng ilang dosenang demonic lotus fruits, at lumitaw na ang ganoong epekto. Paanong hindi masasabik si Su Lin? Linier, sinasabi mo ba na ang mga demonic lotus fruit na ito ay maaaring magpalakas ng lakas ni Xiaobai? Matapos marinig ang mga salita ni Su Lin, agad na nag-react si Xingju, at mabilis niyang kinumpirma ito. Tumataas talaga ang lakas ni Xiaobai. Matapos marinig ang tanong ni Xingju, nagmamadaling sumagot si Su Linier. Ang galing. Matapos marinig ang kumpirmasyon ni Su Lin, hindi mapigilan ni Xingju na maging mas excited. Ayon kay Su Linier, ang lakas ni Xiaobai ay umabot na sa mid-level na working realm hindi pa nagtagal. Gaano man kabilis ang paglaki ni Xiaobai, aabutin pa rin ng hindi bababa sa ilang taon bago nito maabot ang mataas na antas ng working realm. Gayunpaman, dahil ang demonic lotus fruits ay maaari talagang magpapataas ng lakas ni Xiaobai, maaari nitong payagan si Xiaobai na maabot ang mataas na antas ng working realm ng maaga. Nasaksihan ni Xingju ang kapangyarihan ng pagsasanib ni Xiaobai kay Su Linier. Ito ay isang lakas na hindi maihahambing sa isang dalubhasa sa parehong antas. Ito ay sadyang napakalakas. Higit pa rito, ito ang pinakamagandang panahon para pag-isahin ni Xingju ang Eastern Region. Kung talagang maabot ni Xiaobai ang mataas na antas ng Combat King Realm, walang alinlangan na malaking tulong ito kay Xingju. Kuya Xingju, tingnan mo, napakaganda. Sa sandaling ito, biglang itinuro ni Li Xiaohan ang isang bagay sa hindi kalayuan at napasigaw sa gulat.
Nang tumingin sila, mas nabigla sina Xingju at Sulinir nang makitang sa ibabaw ng dagat ng mga bulaklak, maraming talulot ang lumilipad sa hangin. Sa sandaling ito, para bang may mga snowflake na nahuhulog mula sa langit. Gayunpaman, ang mga pink na petals ay ilang beses na mas maganda kaysa sa mga snowflake. Ang ganitong magandang tanawin ay bihirang makita sa mundong ito. Gayunpaman, ang naging sanhi ng pamumula ng mga mata ni Xingju ay habang ang mga pink na talulot ay nahuhulog mula sa langit, ang puting nyebe na demonic lotus fruits ay nakadikit na sa dagat ng mga bulaklak sa ibaba. Xiaohan, hindi ba tayo makikipagkompetensya para makita kung sino ang makakakolekta ng mas maraming demonic lotus fruits? Sinasabi ko sa iyo na siguradong mananalo ako ngayon. Nang makita ito, hindi napigilan ni Xingju ang pagkainip sa kanyang puso. Bigla siyang tumawa ng malakas. Kaway ng kanyang manggas, ang demonic lotus fruits na mas malapit sa kanya ay lumipad mula sa mga tangkay ng bulaklak. Maya-maya pa, sila ay naging isang string ng puting perlas at bumaril patungo kay Xingju. Sa huli, sila ay direktang inimbak sa kanyang storage bracelet ni Xingju. Hindi ako naniniwala. Nang makita ito, pinulupot ni Li Xiaohan ang kanyang mga labi. Sa isang paglukso, siya ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril patungo sa isa pang patch ng demonic lotus fruits. Kasabay nito, si Xingju ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril patungo sa isa pang patch ng demonic lotus fruits. Little White, hindi rin tayo matatalo. Nakatingin kay Xingju at Li Xiaohan na walang habas na ninakawan ang demonic lotus fruits, yumuko si Su Linier sa kanyang maliit na katawan at sinabing may mahinang ngiti habang hinahaplos si Little White, na hindi pa rin nasisiyahan. Kasabay nito, ang mga puting mag-aaral ni Sulin, ay naging madilim na berdeng kulay at nagsimulang magbuga ng berdeng gas. Meow. Nang makita ito, itinaas ni Little White ang maliit nitong ulo at sumagot. Kaagad pagkatapos, naging isang malaking Snow White tiger na 12-dosenang talampakan ang haba. Matapos tumalon si Sulin sa likod nito, naging unos ito at nagsimulang mangagaw ng dagat ng mga bulaklak. Gayunpaman, kung paanong si Xingju at ang iba pang dalawa ay walang habas na ninakawan ang demonic lotus fruits, ang lahat ay nakalubog pa rin sa magandang tanawin ng dagat ng demonic lotus flowers. Pinawi nito ang langit at tinakpan ng araw, habang sumasayaw ang ulan ng mga bulaklak sa kalangitan. Pagkatapos ng lahat, para sa lahat, tinatangkilik ang magagandang tanawin ng kanilang pangunahing layunin. Kahit na ang demonic lotus fruits ay mahalagang mga bagay din, hindi sila kasing tukso ng magagandang tanawin. Ang pinakamahalaga, ang Golden Silver Villa ay may sariling mga patakaran. Lamang kapag ang lahat ng mga talulot ng dagat ng demonic lotus flowers ay bumagsak at ang demonic lotus fruits ay ganap na nabuo maaari isa makapasok at anihin ang mga ito. Kung hindi, napakadaling yarakan ng demonic lotus flowers na hindi pa nakakabuo ng mga prutas hanggang sa mamatay. Sa ligaw na pandarambong ni Xingju at ng dalawa pa, sa oras na ang lahat ng demonic lotus fruits sa dagat ng demonic lotus flowers ay ganap ng nabuo, ang ikasampu ng demonic lotus fruits ay nakolekta na ni Xingju at ng dalawa pa. Elder Jin, bakit ang Azurapal Aces Palace Master Xingju ay mahilig sa demonic lotus fruits? Talagang ibinigay niya ang pagkakataong tamasahin ng magagandang tanawin at walang habas na dinambong ang demonic lotus fruits. Gayunpaman, sa sulok ng kakaibang espasyo kung nasaan si Xingju, tatlong pares ng mga mata ang nakalok sa mga galaw ni Xingju. Sila ang tatlong matatanda ng Gold at Silver Villa. Sino ang nagmamalasakit sa kanya? Itong Xingju ay talagang handang bigyan ako ng low-grade artifact bilang regalo. Ito ay nagpapatunay na ang kanyang kayamanan ay lubhang nakakatakot. Hindi natin maaaring hayaang makaalis ng buhay ang ganitong uri ng tao sa Flower Valley. Nang marinig ang tanong ng matanda sa likod niya, ang mga sulok ng bibig ni Elder Jin ay lumukot sa isang matako ng ngiti. Bukod dito, nagsimulang lumabas ang mahinang hangarin sa pagpatay sa kanyang katawan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 239, ang bunga ng dilaw na lotus. Kuya Jin, baka may balak kang patayin dito si Xingju. Ang Azura Palace daw ay pinangangasiwaan ng isang War Emperor. Kung malalaman nila, mahihirapan tayong makatakas, di ba? Matapos marinig ang mga salita ni Elder Jin, ang isa pang elder mula sa Gold at Silver Villa ay nagsalita sa paraang nag-aalala. Ito ay tiyak dahil ang pag-unlad ng Azura Palace ay masyadong mabilis kaya't kailangan natin itong hawakan sa simula. Kung hindi, kung sila ay patuloy na lumalaki, wala tayong paraan upang sumpuin sila. Nang matapos magsalita ang elder na iyon, sumigaw ng malakas si Elder Jin. Matapos pagsabihan ni Elder Jin, ang elder na nagtanong kanina ay hindi na nang ahas na magsalita pa. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang ulo. Mula dito, makikita na hindi lamang ang lakas ni Elder Jin ay higit sa kanila, ang kanyang katayuan ay mas mataas din sa kanila. Masyadong napakaraming makapangyarihang paksayon sa panloob na rehiyon ng Toireng Sky Region. Tanging ang lakas ng panlabas na rehiyon ang mahina. Gayunpaman, maraming mga pagkakataon sa negosyo na maaari naming mahanap. Ang plano upang pag-isahin ang 4 na panlabas na rehiyon ay nakalagay para sa maraming taon. Gayunpaman, nabigo pa rin kami. Gayunpaman, nakipagkasundo na ako kay Zimenho ng Soaring Tiger Hall para tulungan siyang pag-isahin ang Eastern Region.
Kapag nawasak na ang Azura Palace at ang Sunset Cloud Valley, mapapalitan na ng ating Gold at Silver Villa ang Soaring Tiger Hall. At maging pinuno ng silangang rehiyon. Higit pa rito, pagkatapos kong ipaalam sa Villa Master ang tungkol sa Azura Palace ilang buwan na ang nakalipas, ang Villa Master ay nagbigay ng malaking kahalagahan dito. Sa kasalukuyan, ipinadala na niya ang Great Elder upang tulungan tayo sa pagkuha ng Eastern Region. Sa makatuwid, kahit napatayin natin si Xingju at ang iba pang nandito ngayon, ang Azura Palace ay walang magagawa sa atin. Sa halip, sila ay ating sisirain. Sa sandaling ito, biglang nagpaliwanag si Elder Jean sa mabagal na paraan. Ano? Pati ang dakilang Elder ay dumating na, kaya inihanda na ni Elder Jean ang lahat. Talagang humanga ang subordinate na ito. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Jean, ang dalawang matanda sa likuran niya ay hindi maiwasang mapangiti at sinimulang purihin siya. Iyon ay dahil naunawaan nilang mabuti ang lakas ng unang Elder. Kaya naman, natural na gamaan ang loob nila sa tulong ng unang Elder. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Xingju at ang iba ay ganap na walang kamalayan sa pagsasabuatan ni Elder Jean at ng Gold at Silver Villa. Sa halip, sila ay nalubog sa kagalakan ng pandarambong sa Damana Clotiuses. Habang ang mga talulot ng Damana Clotius ay patuloy na sumasayaw sa kalangitan, ang mga puting linya na nabuo ng Damana Clotius ay damaloy sa mga bracelet na imbakan nina Xingju, Li Xiaohan at Su Linier. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang magkalat ang mga talulot. Nang ang mga huling talulot ay nahulog sa lupa, ang mga Damana Clotius na namumulaklak lamang minsan sa bawat 10 taon ay tuluyang nalanta. O, Damana Lotus Fruits. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kaguluhan ang sumiklab sa Flower Valley. Dahil sa sandaling ito, ang lahat ay maaaring humakbang sa dagat ng mga demonyong lotus at mga agaw sa kanila. Haha, Xingju. Haha, ang laki naman. Mukhang yayaman na tayo ngayon. Sa sandaling ito, isang martial saint na unang tumuntong sa dagat ng mga demonyong lotus, pagkatapos ng isang baliw na gitling at maingat na paghahanap, sa wakas ay natagpuan niya ang isang medyo siksik na kumpol ng mga demonyong lotus sa malawak na dagat ng mga bulaklak. Gayunpaman, sa sandaling tumapak siya sa Damana Clotiuses, ang Damana Clotius ay biglang lumutang sa kalangitan. Sa huli, bumuo sila ng mahabang linya at nagsanib sa espasyo. Pagkatapos noon, lumutang sa langit ang mga Damana Clotius sa paligid niya. Katulad ng mga Damana Clotius noong una, nagsanib sila sa kalawakan. Sa isang iglap, nalinas ang mga Damana Clotius sa paligid ng lalaki. Nang umihip ang ihip ng hangin, dumaan ito sa tulalan na mukha ng lalaki. Ito ay isang mapanglo na eksena. Ang utak sa likod ng mga eksena ay si Xingju, na gumamit ng Imperial Wind Technique sa sukdulan sa dimensional space. Sa sandaling ito, galit na galit sina Xingju, Li Xiaohan, at Su Linier ang Damana Clotiuses sa Damana Clotiuses. Naging sanhi ito ng maraming tao, na nasa sabik sa pagbunot ng Damana Clotius, na labis na nabigla sa kalunos-lunos na katotohanan sa harap ng kanilang mga mata. Sa sandaling ito, maaari lamang nilang isipin na hindi sila nakalaya mula sa ilusyon ng mga Damana Clotius. Napakakaunting mga tao ang mag-iisip na mayroong isang working sa Damana Clotiuses sa Damana Clotiuses. Habang sila ay galit na nagdarambong, mapapansin din ni Xingju ang tulalang mga ekspresyon sa mga mukha ng mga tao habang pinapanood nila ang mga Damana Clotius na naglalaho sa kanilang harapan. Nang makita niya ang kanilang natulala na mga ekspresyon, pati na rin ang kanilang nalilitong mga ekspresyon, hindi mapigilan ni Xingju na mapangiti. Mula sa ibang anggulo, ay sumasalamin sa kalamangan ng pagkakaroon ng mahusay na lakas. Sa pag-iisip pabalik sa ilang taon na ang nakalilipas, hindi ba't siya rin ay isang mahina na maaari lamang tumangala sa workings. Gayunpaman, ang kasalukuyang Xingju ay naging isang pag-iral na tinitingala ng lahat. Higit pa rito, si Xingju ay napakabata pa. Boom boom boom. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang pagsabog na nakakasakit sa tainga ang biglang umalangaw mula sa hindi kalayuan. Kasabay nito, isang malupit na dark red energy ripple ang kumalat mula sa Damana Clotiuses. Ang malupit na enerhiya ripple ay nagbunga ng isang nagngangalit na bagyo na Samira sa malaking bahagi ng Damana Clotiuses, na naging sanhi ng isang tigang na lupain. Naglalaban ang workings. Terena, umalis ka na sa lugar na ito. Ang biglaan at di inaasahang pangyayaring ito ay naging dahilan ng pagkataranta ng ilan sa mga tao sa paligid ng larangan ng digmaan. Ang labanan sa pagitan ng workings ay malayo sa isang bagay na maaaring lapitan ng mga martial gods at ng mga eksperto sa Wuzun. Ito ay dahil ang resulta ng isang labanan ay kadalasang sapat na upang masaktan o mapatay sila. Linier. Gayunpaman, nang biglang nagpanik ang lahat sa biglaang labanan, agad na nagbago ang ekspresyon ni Xingju. Ito ay dahil ang isa sa mga tao sa larangan ng digmaan ay si Su Linier. Pililigawan mo si kamatayan. Nang makita ni Xingju ang taong umatake kay Su Linier, napuno ng hangin ang hangarin na pumatay. Sa isang biglaang hakbang, bumaril siya patungo sa larangan ng digmaan ni Su Lin. Ito ay dahil ang taong umatake kay Su Linier ay walang iba kundi ang Yonghol Master ng Soaring Tiger Hall, Zimen Guang, at dalawang matanda. Nako, napakagandang babae. Masyadong mabigat ang kamay ko kanina. Pasensya talaga, hehe.
Sa sandaling ito, dahil sa biglaang pag-atake ng tatlong elder ng Soaring Tiger Hall, ganap na nalantad ang mga depensa ni Su Linier. Ang white bamboo hat sa kanyang ulo ay natangay na ng malupit na resulta, na inilantad ang kanyang puting nyebe na buhok at magandang mukha. Nang nakita ni Zimen Guang ang hitsura ni Sulin, isang nakakalokong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Flame Dragon Bullet. Sa sandaling ito, isang paputok na dagandong ang biglang umalangaw mula sa malapit. Kasabay nito, dahan-daang lumitaw ang isang alon ng nagninangas na liwanag. Sa isang kisap mata, silang tatlo ay namangha ng matuklasan na ang isang matayog na apoy na dragon, ilang dosenang talampakan ang haba, ay marahas na bumaril patungo sa kanilang tatlo ng may dagandong. Habang lumilipad ang dragon na apoy, naging abo ang isang malaking bahagi ng dagat ng mga bulaklak. Ang ganitong malupit na aura ay naging sanhi ng pag-urong ng mga manunood sa paligid sa takot. Boom 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 boom. Bagamat bahagyang nanghina si Zimen Guang, ang dalawang matanda sa tabi niya ay hindi dapat pabayaan. Pareho silang mid-level na War Kings. Bagamat ang pag-atake ni Xingju ay walang katulad na malupit, nabasag pa rin ito ng pinagsamang pag-atake ng dalawang matanda. Little Sister Linier, anong nangyari? Nang dumating si Xingju, sumugod din si Li Xiaohan sa sobrang bilis. Mahinahon niyang tanong matapos makitang hindi nasaktan si Su Linier. Ito ay dahil alam ni Li Xiaohan na sa personalidad ni Su Lin, tiyak na hindi siya magkukusa na magsimula ng salungatan sa iba. Talagang may dahilan kung bakit sumiklab ang labanan. Kuya Xingju, Ate Xiaohan, sila ang gustong agawin ng Demonic Lotus Sacred Fruit. Nang makitang dumating sina Xingju at Li Xiaohan, itinuro ni Su Linier ang dagat ng mga demonyong lotus sa di kalayuan. Ang Demonic Lotus Sacred Fruit. Ang maalamat na Demonic Lotus Sacred Fruit na maaring magpataas ng lakas. Nang tumingin sina Xingju at Li Xiaohan sa direksyon na itinuturo ni Su Linier, nagulat sila nang matuklasan nila na mayroon talagang napakalaking Demonic Lotus Sacred Fruit sa ibabaw ng dagat ng mga bulaklak sa hindi kalayuan. Ang Demonic Lotus Sacred Fruit na ito ay hindi bababa sa 10 beses ang laki ng isang ordinaryong Demonic Lotus Sacred Fruit. Ang prutas na puti nyebe ay tila nagtataglay ng sariling buhay, at napaliligiran ito ng kulay rosas na kinang. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay ang napakalaking Demonic Lotus Sacred Fruit na ito ay talagang naglalaman ng malakas na enerhiya. Tila ito ang maalamat na Demonic Lotus Sacred Fruit. Sa sandaling ito, kahit si Xingju ay hindi maiwasang matuwa nang makita niya ang Demonic Lotus Sacred Fruit. Dahil ang Demonic Lotus Sacred Fruit ay maaaring magpapataas ng lakas ni YT, ang Demonic Lotus Sacred Fruit ay natural na magagawa rin ito. Sa makapangyarihang enerhiya na nasa loob ng Demonic Lotus Sacred Fruit, maaari nitong payagan si YT na direktang umaban sa mataas na antas ng Battle King Realm. Xiaohan, Linier, kumuha kayong dalawa ng Demonic Lotus Sacred Fruit. Ipaubaya mo sa akin ang tatlong bastos na ito. Nang makita ito, mabilis na sinabi ni Xingju kina Su Linier at Li Xiaohan. Di nagtagal, ibinaon niya ang kanyang nakamamatay na tingin kay Zimen Guang at ang dalawa pa. Matagal nang ayaw sa kanila ni Xingju. Ngayong nang ahas na silang salakayin si Su Linier, tiyak na hindi sila bibitawan ni Xingju. Sa sandaling ito, sa puso ni Xingju, silang tatlo ay binansagan na bilang patay. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, tumanggo sina Li Xiaohan at Su Linier. Alam na alam nila ang lakas ni Xingju. At least, hindi magiging problema sa kanya ang pakikitungo sa tatlo mula sa Soaring Tiger Hall. Walang pag-aalinlangan, tumalon silang dalawa at lumipad patungo sa Demonic Lotus Sacred Fruit. Sa panaginip mo. Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ng matanda ng Soaring Tiger Hall. Lumakad siya pasulong at naging bug zone ng hangin habang hinahabol niya sina Su Linier at Li Xiaohan. Mawala ka. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos umalis ang elder na iyon, isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan na parang multo. Kasabay nito, ang isang kamao na naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan ay bumasag patungo sa kanya, na sinamahan ng bug zone ng hangin. Ang higit na nagpanik sa matanda ay wala talaga siyang paraan para ipagtanggol ang napakalakas na suntok. Masyadong mabilis ang kalaban. Bang! Hindi nagpigil si Xingju. Dama po ito sa dibdib ng matanda, dahilan para sa mukha siya ng isang subo ng dugo sa sandaling iyon. Maya-maya pa, napadpad siya at nahulog ng husto sa dagat ng mga bulaklak sa di kalayuan. Paglipad niya sa lupa, mapatla na ang kanyang mukha, at napakahina ng kanyang aura. Halos hindi niya masuportahan ang kanyang katawan sa pag-upo, ngunit ang mga alon ng tunog na nagmumula sa kanyang dibdib at ang damdaming nakakasakit sa puso ay nagsabi sa kanya na ang kanyang sternum ay ganap na nabasag sa sandaling ito. Ikaw. Sino ka lang? Naglakas loob kang salakayin ng isang elder ng Soaring Tiger Hall ko. Pagod ka na bang mabuhay? Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay naging sanhi ng mga mukha ni Zimen Guang at ang iba pang matanda upang mamatla. Hindi nila naisip sa kanilang pinakamaligaw na panaginip na si Xingju ay magiging napakalakas. Sa sandaling ito, nagpapanik lang siya. Soaring Tiger Hall. Ako, si Xingju, ay umaatake sa iyong Soaring Tiger Hall. Habang nakatingin siya kay Zimen Guang, ang kanyang kinakabahan ng mukha ay ipinakita kay Xingju na may isang mahinang ngiti. Ang kanyang ngiti, na puno ng hangarin na pagpatay, ay naging dahilan na ang mukha ni Zimen Guang ay naging kasing puti ng papel.
Sa sandaling ito, maging ang kanyang katawan ay hindi maiwasang manginig. Sa sandaling ito, talagang naiintindihan niya kung ano ang takot. Xingju. Sinabi niya na siya si Xingju. Siya kaya ang Palace Master ng Azura Palace, Xingju. Sa sandaling ito, ang pag-uusap ni na Xingju at Zimenguang ay narinig ng karamihan. Nang marinig nila ang pangalang Xingju, napuno ng gulat ang kanilang mga mukha. Gamit ang mid-level na working na lakas ni Xingju, pati na rin ang kanyang lakas na higit na nalampasan ang mid-level na workings, ang tanging naiisip nila ay ang Azura Palace, na kamakailan ay sumikat sa Eastern Region, at ang palasyo nito. Guro, Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 240, Patayin. Sa sandaling ito, ang lahat ay naguhula tungkol sa pagkakakilanlan ni Xingju. Gayunpaman, wala sa mood si Xingju na alalahanin ang alinman sa mga ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay habang nakulong niya sina Zimenguang at ang Elder mula sa Soaring Tiger Hall. Ang war chi sa kanyang katawan ay mabilis na umusbong, at handa niyang atakihin sila anumang oras. Nakaharap sa mga mata ni Xingju na puno ng layuning pumatay, napuno ng gulat ang puso ni Zimenguang. Nasaksihan niya ng sarili niyang mga mata ang lakas ni Xingju. Ang isang mid-level na working ay hindi nagawang lumaban kay Xingju. Kung talagang gustong salakayin siya ni Xingju, isa lang ang magtatapos sa kanya, ang kamatayan. Boom boom. Gayunpaman, tulad ng papatayin ni Xingju si Zimenguang at ang isa pang elder mula sa Soaring Tiger Hall, isang nakakabinging pagsabog ang biglang umalangaw mula sa direksyon ng Demonic Lotus Fruit. Nang ilipat ni Xingju ang kanyang tingin sa direksyong iyon, ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng gulat. Sa kanyang pagtataka, natuklasan ni Xingju na si Elder Jin ng Golden Silver Villa ay nakatayo mismo sa kinaroroonan ng Demonic Lotus Fruit. Nasa kamay niya ang Demonic Lotus Fruit, na bahagyang kumikinang. Ang higit na nagpapanik kay Xingju ay ang rutang pagtakas ni Li Xiaohan at Su Lin ay tinataka ng isa pang elder mula sa Gold at Silver Villa. Kasalukuyan silang napapalibutan. Kehe, nabalitaan ko na ang Vice Palace Master ng Azura Palace ay isang bata at magandang babae. Naniniwala ako na ang Vice Palace Master ay isa sa iyo, tama. Matapos makuha ang Demonic Lotus Sacred Fruit, si Elder Jin ay nagbigay ng malisyosong ngiti kina Su Lin at Li Xiaohan. Tiningnan niya ang dalawa na parabang kanya na sila. Hindi niya akalain na makakatakas sa kanya sina Li Xiaohan at Su Lin, na mga high-level workings lang, isang high-level na working. Hanggat maaari niyang makuha ang mga ito, kahit na si Xingju ay may lakas upang labanan ng isang mataas na antas ng working, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Kapag dumating ang dakilang elder ng Gold at Silver Villa, siguradong mamamatay si Xingju at ang kanyang grupo. Buzz. Habang iniisip niya ito, tinuyam ni Elder Jin ang kanyang kamay. Sinabayan ng mahinang sigaw, ang espasyo sa paligid ni Li Xiaohan at Su Lin ay namimilipit. Isang malakas na spatial shackle ang bumalot sa kanila. Soul Armor. Espirituhang hayop na kagamitan. Nang makita ito, nagpakawala ng mahinang sigaw sina Li Xiaohan at Su Lin. Sa sandaling ito, inihayag ng dalawa ang kanilang pinakamalakas na estado. Sa isang paglukso, nag-transform sila sa isang sinag ng liwanag at humiwalay mula sa pagkakakulong ng tatlong matatanda ng Gold at Silver Mountain Villa. Pagkatapos, mabilis silang sumugod patungo kay Xingju. Bagamat ang spatial shackle ng isang mataas na antas na working ay maaaring sugpuin ng isang mid-level na working, parehong ang soul armor ni Li Xiaohan at ang spirit beast equipment ni Su Lin ay may kakayahang labanan ng spatial shackle. Naisip ni Elder Jin na ang kanyang pamamaraan ay walang kabuluhan, ngunit nagkataon na sina Su Lin at Li Xiaohan ay nakahanap ng pagbubukas. Sina Li Xiaohan at Su Lin ay parehong matatalinong babae. Sa makatuwid, alam nila na sa kabila ng kanilang pambihirang lakas, wala silang mataas na tsansa na manalo laban sa isang mataas na antas ng working. Kung sila ay madakip, tiyak na gagamitin sila sa pagbabanta kay Xingju. Sa oras na iyon, gaano man kalakas si Xingju, malalagay pa rin siya sa mahirap na sitwasyon. Sa makatuwid, ang kailangan nilang gawin ngayon ay muling makisama kay Xingju sa lalong madaling panahon. Paano ito posible? Sa pagtingin kina Su Lin at Li Xiaohan, na nakalaya mula sa kanyang spatial shackle at agad na nakatakas mula sa pagkakakulong ng tatlong matatanda, ang ekspresyon ni Elder Jin ay nagbago ng husto. Halata sa sarili ang pagkabigla sa kanyang puso. Wag mo nga akong maliitin. Gayunpaman, ang Elder Jin na ito ay hindi pangkaraniwan na tao. Nang makita ito, ang kanyang anyo ay naging isang sinag ng liwanag habang mabangis niyang hinabol sina Su Lin at Li Xiaohan. Kasabay nito, ang isang palad ay dumagundong habang ang dalawang hindi maihahambing na malupit na nagninangas na mga kopya ng palad ay sumambulat. Bagamat maliit ang sukat ng nagninangas na mga palad, napakabilis ng mga ito. Sa isang kisap mata, nakarating sila sa harap nina Su Lin at Li Xiaohan. Ang kapangyarihang nasa loob ng nag-aalab na mga palad ay bumulaga kina Su Lin at Li Xiaohan. Ang isang martial skill na ginawa ng isang mataas na antas ng working ay hindi maliit na bagay. Kung silang dalawa ang tatamaan ng pag-ataking ito, kahit hindi sila mamatay, siguradong matindi ang kanilang pagkakasugat. Bang!
Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw sa harap nina Su Linier at Li Xiaohan na parang multo. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at biglang sumuntok, na agad na nabasag ang malalakas na nagninangas na mga palad. Nang makita nina Li Xiaohan at Su Lin kung sino iyon, isang matamis na ngiti ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Iyon ay dahil ang kadadating lang ay walang iba kundi si Xingju. My God, napakalakas. Talagang pinawalang bisa niya ang makapangyarihang martial skill ni Elder Jean sa pamamagitan lamang ng isang casual na suntok. Sa ganoong lakas, siya ay dapat ang Palace Master ng Azure Palace. Siya lamang ang maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Ang ginawa ni Xingju kanina ay naaninag sa mga mata ng karamihan. Ang isang mid-level na War King, nang hindi gumagamit ng anumang magarbong martial skill, ay nagpawalang bisa sa makapangyarihang martial skill ng isang high-level na War King sa isang casual na suntok lamang. Sa sandaling ito, natitiyak ng karamihan na ang Xingju na ito ay ang Palace Master ng Azure Palace, na ang pangalan ay sumikat sa Eastern Region. Masyadong kamangha-mangha, masyadong kamangha-mangha. Talagang pinawalang bisa ng isang mid-level na War King ang pag-atake ng isang mataas na antas na War King. Mukhang totoo ang chismis ng Palace Master ng Azure Palace na pinatay ang Sect Master ng Tracheles Gate. Sa sandaling ito, maraming kabataang babae, at kahit ilang binata, ay nakatingin kay Xingju ng may paghanga. Sa pagtingin kay Xingju, na may mahinang katawan, naramdaman nila ang isang napakalakas na aura. Maaari pa bang ituring na tao ang lalaking ito? Kung ikukumpara sa pagkagulat ng karamihan, ang Young Hall Master ng Flying Tiger Hall, si Ziman Guang, na nagudyok kay Xingju kanina lang, ay nakaramdam ng takot sa kanyang puso. Dati, wala siyang pakialam sa lahat ng chismis tungkol kay Xingju, dahil akala niya ay peke ang lahat. Hindi siya naniniwala na may makakalaban sa mas mataas na antas kaysa sa kanya, isang bagay na napakalangit. Gayunpaman, sa sandaling ito, nang ang katotohanan ay inilagay sa kanyang harapan, pinaniwalaan niya ito. Naniwala talaga siya. Sa totoo lang, kinilabutan siya dahil hindi niya maisip kung gaano kakilakilabot para sa isang makapangyarihang figure yan na maging kanyang kaaway. Elder Jean, bilang manager nitong Flower Valley, paano mo magagamit ang ganitong kasuklam-suklam na paraan para agawin ang Demonic Lotus Fruit mula sa isang bisita? Hindi ka ba natatakot na mawala ang reputasyon ng iyong Gold at Silver Mountain Manor? Matapos hadlangan ang pag-atake ni Elder Jean, si Xingju ay hindi nagmamadaling umatake. Sa halip, nagsalita siya sa medyo nanunuyang tono. Hahaha, Hallmaster Xingju, itong Flower Valley ay kabilang sa aking Gold at Silver Mountain Manor. Natural, ang Demonic Lotus Fruit ay kabilang din sa aking Gold at Silver Mountain Manor. Anong reputasyon mayroon ka? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, biglang tumawa si Elder Jean. Oh, kung ganun, sasabihin ko sa'yo. Mula ngayon, ang Flower Valley na ito ay hindi na pag-aari ng iyong Gold at Silver Mountain Manor. Ito ay sa aking Azure Palace. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Xingju. Bumungad sa kanyang mukha ang mahinang hangarin sa pagpatay. Swoosh! Pagkatapos niyang magsalita, humakbang pasulong si Xingju. Ang kanyang buong katawan ay naging isang itim na sinag ng liwanag habang siya ay bumaril patungo sa nakatatanda sa Gold at Silver Mountain Villa. Sa sandaling ito, pinakawalan na ni Xingju ang kanyang spiritual burst. Ang kanyang lakas ay malapit na sa antas ng isang mataas na antas ng War King. Kasama ng high-level Earth Rank Movement Technique, ang kanyang bilis ay 100 beses na mas mabilis kaysa sa kidlat. Sa isang iglap, nakarating siya sa harap ng matanda. Lumalamon ang hangin pump. Sa oras na nag-react ang Gold and Silver Mountain Manor's Elder, ang palad ni Xingju, na kumikinang sa maningning na liwanag, ay lumitaw na sa kanyang dibdib. Bang! Tumama ang palad, at ang madilim na pulang palad ng liwanag ay tumagos sa dibdib ng matanda sa Gold at Silver Mountain Villa. Sa sandaling iyon, naningkit ang mga mata ng matanda, at tuluyan na siyang binawian ng buhay. Ito ay dahil ang punishment execution ay ganap na nadurog ang kanyang kaluluwa at katawan. Plop! Masyadong mabilis ang pag-atake ni Xingju. Sa isang kisap mata, napatay na niya ang Gold at Silver Mountain Manor's Elder. Sa oras na nag-react ang karamihan, ang Elder ay bumagsak na sa lupa. Nawala na niya ang lahat ng palatandaan ng buhay at ngayon ay isang solidong bangkay. Nililigawan mo si kamatayan. Kung ikukumpara sa mga taong natulala, si Elder Jean ay galit na galit. Hindi niya akalain na talagang maglalakas loob si Xingju na salakayin ang kanyang Gold at Silver Mountain Manor. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong katapangan si Xingju. Pagkatapos ng lahat, gaano man kakilala ang Azure Palace sa silangang rehiyon, sila ay isang kapangyarihan lamang sa panlabas na rehiyon. Ang mga kapangyarihan sa panlabas na rehiyon ay wala sa mata ng mga kapangyarihan sa panloob na rehiyon. Sa makatuwid, halos wala sa mga kapangyarihan sa panlabas na rehiyon ang nang-ahas na pukawin ang mga kapangyarihan sa panloob na rehiyon. Ito rin ang dahilan kung bakit nakuha ng Gold at Silver Mountain Manor ang bahagi ng pay sa panlabas na rehiyon. Gayunpaman, hindi niya inakala na si Xingju ay talagang gagawa ng isang bagay na walang sinumang maglalakas loob na gawin. Ginawa niya talaga. Talagang naglakas loob siyang salakayin ng isang tao mula sa Gold at Silver Mountain Manor. Higit pa rito, isa itong killing move. Hindi siya nagpakita ng anumang awa at direktang pinatay ang isang elder mula sa Gold at Silver Mountain Manor.
Kahit na ang Gold at Silver Mountain Manor ay hindi nagkukulang sa War Kings, hindi sila kasing karaniwan ng mga martial gods. Ang bawat War King ay may malaking halaga, at si Xingju ay aktwal na nakapatay ng isang mid-level na War King sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Paanong hindi siya magagalit? Swoosh! Gayunpaman, sa sandaling ito, isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman ang nangyari. Hindi lamang pinansin ni Xingju ang mga salita ni Elder Jin, talagang lumokso siya at nawala muli. Sa sandaling ito, isang hindi inaasahang premonition ang bumangon sa puso ni Elder Jin. Tumalamon ng hangin pump. Gaya ng inaasahan, nang ibaling niya ang kanyang tingin sa isa sa mga elder mula sa Gold and Silver Mountain Manor, napatunayan ang kanyang hindi mapakali na pag-iisip. Biglang may lumitaw na itim na figure sa harap ng matanda. Kasabay nito, isang palad na kumikinang na may madilim na pulang ilaw ang tumama sa dibdib ng matanda. Bangplop. Sinabayan ng isang humihingal na tunog, ang madilim na pulang palad ng liwanag ay tumagos sa dibdib ng matanda. Nang ang makapangyarihang palad ng liwanag ay bumasag sa dagat ng mga bulaklak sa likod ng matanda, ang katawan ng matanda ay bumagsak sa lupa ng may malakas na putok, na walang anumang palatandaan ng buhay. Sa sandaling ito, ang lahat ng nasa eksena ay lubos na nabigla. Si Xingju ay aktwal na nakapatay ng 2 mid-level na War King sa isang iglap. Pinakamahalaga, isa rin siyang mid-level na War King. Gayunpaman, ang pinakanakakagulat ay ang 2 mid-level na War Kings ay may espesyal na pagkakakilanlan. Sila ang mga matatanda ng Gold at Silver Mountain Manor. Dahil nang ahas si Xingju na patayin sila, nangangahulugan ito na talagang nang ahas si Xingju na magdeklare ng digmaan sa Gold at Silver Mountain Manor. Ito ay sadyang hindi maisip, isang bagay na hindi maisip ng sinuman sa kanila. Sa kanilang mga mata, ito ay napakabaliw, baliw hanggang sa punto na hindi sila makapaniwala, dahil walang sinuman sa panlabas na bilog ang maglalakas loob na gumawa ng isang bagay na tulad nito. Gayunpaman, talagang ginawa ito ni Xingju. Ikaw. Ikaw. Sa kabilang banda, ang maputlang mukha ni Elder Jin ay nabaluktot sa pagmamalupit. 2 matanda ang talagang pinatay sa harap ng kanyang mga mata. Nasaan ang mukha niya? Paanong hindi siya magagalit? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang bagay na ikinagulat ng lahat ay muling nangyari. Dahan-daang lumingon si Xingju at tumingin kay Elder Jin, na may nakakatakot na ekspresyon at puno ng galit. Sabi niya sa walang pakialam na tono. Ang susunod ay ikaw na.